Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Pakinggan nyo po itong usapan po namin ni Mr. Sagin na yung kanyang esportibo sa sobrang linis niya sa kanyang sasakyan ay nasira ang kanyang esportibo. Ano ang kinalaman ng sa sobrang paglilinis mo ng sasakyan ay masisira ang iyong makina? Ito po, pakinggan nyo ang aming usapan. Hello, sir. Hello po sir, si Autorans po ito. Yes sir. Yes, sir. Si Oo. Mr. Sagin to. Opo sir. Nasa sasakyan. Sa inyo po ba yung yung esportibo na dinala po dito yung nakatowing Opo. Opo. Tapos nung kausap ko po kayo, may nabanggit po kayo sa akin. Ano nga po ba yung nangyari doon? Yung nililinis nyo yung tambucho? Opo. Tapos, yung tambucho na pinalinis ko kasi mausok nga at saka Opo. Oo. yung tunog niya nag-iba, parang tug-tug-tug-tug-tug. O nga po, nung pinalinis nyo po yung tambucho, after po nun, nagtug-tug-tug-tug-tug na. Hindi. Noon pa. Opo, kasi po, yung... Pinalinis. Mga 2 weeks ago, mga gano'n, almost. Opo, oo. Kasi po, pinasok po ng tubig yung loob ng makina nyo eh. Binidyo ko nga kahapon eh. Maraming blazing. Pinasok ng tubig yung makina, kaya nag-stack up to. Talaga. Hindi mo din panda. Oo. Gano'n. Opo, kaya siya nasira. Alin po ang nasira doon, yung makina? Opo, yung makina po, kasi po, hindi naman niya kayang i-compress yung tubig, pumasok doon. Siguro mula doon sa tambucho, pag-andar noon, pumasok doon sa exhaust. Nahulog doon sa ibabaw ng piston. Ay. Opo, may video po ako pagkabukas namin kahapon nung makina, binidyo ko kalawang na nga po yung yung ibabaw ng piston. Gano'n po. Opo. So, ang gagawin po? General overhaul po talaga kayo kasi may kalog na rin po yung piston. Sige po, kung anong Sino po ba yung naglinis? Baka malakas ang pressure ng tubig. yung lagi kong kinakarwasan. So malakas po yun, high pressure talaga yun. Ganoon po. Opo. Saka, hindi siya aakyat. Lagi naman kasi ako nagpalinis doon noon pa. Naku po, kung palagi niyang ginagawa yun, yun ang sumira ng makina nyo kasi high pressure po yun. Pero hindi pa siya sir na napalinis, na itunog na talaga, nagbago. Hindi kung noon pa man ho yun, ginagawa niya yun, hindi nga lang ganun kagrabe siguro. Binidyohan ko nga ho kahapon may kalawang na po yung yung cylinder . Kasi dapat nga hindi kakalawangin yun, dapat nga langis yung nandoon. 'Di ba? Kung sakaling masira man, kung blow by, dapat langis ang makikita natin. Tubig. Kung nung before ko pinalinisan, mabagal, tapos naobserbahan namin ni Mrs. Mausok siya. Pangalawa, may tunog. Opo, na piston slap na po yun yung connecting rod nyo po, bumaluktot na . Okay. Opo, dahil dun sa tubig na pumasok. So, anong maganda pong gawin? Overhaul. Kaya ko po kayo tinawagan kasi nung kausap ko po kayo rito, nabanggit nyo po sa akin yon. Kaya nga sige, sabi ko po, tignan natin kung ano ang problema. Ngayon, kahapon, naibaba namin yung makina, binuksan namin. Ayun nga ho, may kalawang na ho yung ibabaw ng piston at may marka nga po ng napasukan ng tubig. Sige po. Ganito po, kung anong mas okay ba pag i-overhaul siya? Okay naman. Okay naman po. Okay naman po. Kaya lang po ako kaya lang po ako tumawag sa inyo para maibalita ko po sa inyo yung nangyari. Opo. Oo. Tuloy-tuloy naman na po tayo doon. Bigla nga lang pong pumasok sa isip ko, teka, nakausap ko si Sir na si Sir Sagin nakausap ko na yun nga na pinalinis yung tambucho. Ngayon, mas malino na sa akin na madalas palang nililinis doon sa carwash na yon. At yung po kasing mga ginagamit nila doon, high pressure po yun. Opo, kaya yung vlog ko po tungkol dyan, Sir, ang vlog ko po tungkol dyan ay yung free flow lang na tubig. Tapos ipapasok lang yung hose hanggang sa mapuno yung muffler, yung pinakatambucho. Meron silang tubig, ganon, yung hose na may sapon lang ang lumalabas na may kasamang tubig.
Hindi naman talaga yung ano eh. Siguro, tagal niya sigurong tinanggal, umabot siguro doon. Oo, baka hindi nyo lang din napansin since car wash yun talagang lahat ng hose nila doon high pressure. Baka mamaya nagamitan ng high pressure. Siguro Kasi hindi naman yan masisira kung normal na gamit lang palagay ko Opo. nga, napasukan din talaga yun noon pa. Opo, may video naman po ako, ipapakita ko po. Sir, ni-record ko lang po yung usapan natin para maging awareness lang doon sa iba na nagpapalinis ng tambucho sa car wash. Oo. Doon natin yan kinuha sa car wash talaga. Kasi yung tanggal nagkuha sa yung towing. Opo. Doon namin kinuha yun Sa car wash na ho nyo talaga kinuha na. Car wash namin kinuha yun. Ayun, kaya dapat talaga pag sa car wash, wag silang magpapalinis ng tambucho. Gawa nga ho nun doon ay mga high pressure wash, washer. Kayang-kayang umakyat po ng tubig nun doon sa makina. Yun nga. Oo. Sigurado namang may naka-open na barbula doon Sigurado po yun. Kaya nga, yun sinabi namin nung driver nga, baka doon pumasok na yung tubig. Opo, yun. Opo. May naitanong din ako nung ibang mga kasamahan ko doon. Opo. Yun nga. Yun. Sige po, binalita ko lamang po sa inyo. Opo. At saka, sige, i-inform ko na lang si Mrs. Apo. paglabas. Okay po, sir. Opo. Happy holidays po. Ingat po kayo. Opo. Thank you po. Opo. Ayun, mga kapatid, katatapos lamang po naming mag-usap ni Mr. Sagin. Yung kanyang sportibo ay lagi niya palang ipinalilinis ang tambucho doon sa kilala niyang car wash po na yon. Nung dinala dito ay na siya, hindi na umaandar, tinowing na. Naaalala ko kasi nung nakaraang nag-usap kami na yun nga daw po ang nangyari, pinapakarwas niya, pinalinis niya yung tambucho, kaya daw po nagkaroon ng ganoong issue. Kaya ang billing ko po sa inyo, panoorin nyo yung vlog ko. Meron akong vlog tungkol dito sa paglilinis ng tambucho at yun po ang inyong sundin para hindi po mapahamak at masira ang inyong makina. Isisingit ko lamang po itong vlog ko na to bago matapos ang taon sa mga hindi pa nakakabili ng bagong sasakyan. Panoorin nyo po itong vlog ko na ito. Meron pong bagong electric vehicle dealership po dito sa amin sa may Ortigas Extension sa Cainta. Ito po yung sasakyan na Forting. Forting. Under po ito ng Dongfeng Motors. Panoorin nyo po itong unit na ipinakita ko po dito na akala ko ay Ferrari, yung kanyang logo, hindi naman pala nung malapitan. At in-interview ko rin po yung mga salesmen po diyan po sa Forting dealership sa may Ortigas Extension sa Cainta. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Nagawi ako dito sa kapitbahay ko sa Cainta kasi diyan lamang ako sa Bali Golf. Yung Jollibee na yung pagpasok mo doon, diyan ako nakatira. Ngayon, paglabas mo dito sa Ortigas Extension, makikita mo itong pinakabagong car dealership dito sa hilera nitong Honda, ng Hyundai, at narito na nga rin yung VinFast. Nandito na sila lahat. Dito, ang nanggaling dito, si Photon Yes po. Si Photon. Ngayon, merong bagong dating dito, bagong salta. Kung papayag sila na mai-feature ko sa Autorans yung kanilang mga ibinebentang mga electric vehicle hanggat hindi pa kayo nakakabili ng gusto nyong sasakyan ngayong December, sana umabot po ito. Parang itong pula na to, mahal yata ito Magkano to? 2.5M. Na? Medyo mahal din Pero yun nga mga kapatid, kasi pag naka-electric vehicle ka naman kasi, mayroong return of investment. Kasi nga, hindi ka magkakarga ng mahal na gasolina. Ilang minuto to ang fast charging? 30 minutes. 30 minutes. O habang nagkakape ka pala, fully charged na. Sir, pag naka-lock po siya, naka-off lang po yan. Pero Okay. pag once na in-unlock niyo siya, In-unlock mo mag-go-on na rin po yung engine niya. yung motor. Yes po. Yung system, naka-on na siya. Yes po. Wala na kayong pipindutin mga push button, mga ganun. Okay. So, drive and go na to. Yes po. Ha? Tingnan nga natin. Nakasakay na ako sa loob. Anong tawag mo dito sa unit na to? 14 S7. Forting S7. Okay. Itong Forting S7 nung in-unlock yung susi, yung key, automatic naka-start na to. Yes po, start na po yan. Pero wala akong naririnig na ugong ng mga blower Ayun, nandito pala yung volume control, Iba talaga kapag new technology. Umaandar na pala to. Kaya pala malambot na rin yung steering niya. Ayan mga kapatid,
Nandoon siya sa park. Napakan ko yung brake natin. Pedal. Yan, ready. Kailangan i-press ng medyo madiin yung brake pedal. Ready. At ito yung pinaka-dash niya. Nandyan lahat, makikita mo, digital. Unahin natin yung reverse. Okay, iangat ko itong lever. Ayan, nasa reverse na siya. Ngayon, kung gusto mong ibalik sa neutral, no? I-press mo lang ng kaunti, tutulak mo lang ng kaunti. Ayun, nasa neutral na po. Hindi niya kailangan maramdaman yung parang nagkambyo ka. Tapos ilalagay mo yun sa drive. I-press mo yung lever pababa. Ayun, nasa drive na. So ito, pag binitawan ko yung brake pedal, abante na to. Itatry natin, kaunting-kaunti lang. Ayun, mabante na tayo. Tapos ilalagay ulit natin sa reverse para maibalik natin doon sa dati niyang position. Pero yan, makikita nyo yung reverse mode natin. Makikita nyo yung video at makakaiwas kayo sa aksidente. Kaya atras ko na lang ng konti. Ayun. Tapos, lagay ulit natin sa neutral. Ayan. Siyempre, kung bababa ka na, dapat lalagay mo sa park. Pipindutin ko itong button na to. Ayun, nasa park na po siya. Okay, patikim pa lang yan mga kapatid. Kung papayag, yung may-ari nitong porting ay bibigyan natin ng full vlog ito pong unit na ito. Ivan, saan ang mga dealership ng porting? Dito ba sa Metro Manila, Ivan? Ilan ang dealership ng porting dito sa Metro Manila? Ito po, first po ito. So ito lang nandito sa Ortigas Extension, Yes po, ito dito lang. sa Cainta. Ngayon Ivan, meron pa bang ibang dealership ang porting sa ibang parte ng Pilipinas? Meron pa po, meron tayo sa CDO. Ha? Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Okay, tapos sa Cebu, Tsaka Davao and Ortigas. Which is Davao ito po yung, and Ortigas Extension. Dito nga tayo. Sa Davao ba, ito yung bubuksan na panibago ngayon? So, yan pa lang po yung bubuksan po sa ngayon. Nung inilaunch ni BBM, yung Dongpeng, na kasama niya si Governor Chavit Singson, na-vlog ko po yun. Ngayon, nung i-check ko itong si Porting, parang may nakita akong Dongpeng doon sa wiki, ano? So tanungin natin, yung nandito sa Porting, kung ano ba ang kinalaman ni Dongpeng dito sa mga units ng Porting. Ang rebranding po siya, si Dongfeng po is under po siya ang 14 po is under po ni Dongfeng. Ni Dongpeng. Nasakyan mo na ba to? Opo. Gaano kabilis nung tinry nyo sa highway? Ang 0 to 60 kilometers po is 9 seconds po. 9 seconds, ang bilis nun. 0 to 60, ang tindi nung launch na yun Dahil parang gumaganon yung ulo mo. Okay mga kapatid, ito po, dumating na yung lechon para sa ating get together, salo-salo po mamaya. At ito po ay compliments po ni Boss Russell. Boss Russell, saan mo ba binili tong lechon na to? Sa kaibigan mo rin, di ba? Manalos Lechon. Ha? Manalos Lechon. Manalos Lechon sa Taytay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Boss Russell. Ngayon, puntahan naman natin mga kapatid itong mga giveaways at itong mga ibibigay natin, ipaparapol natin sa mga kasamahan natin dito sa Autorans. Yan po ay bigay din ng ating mga supplier, no? Yung mga suppliers na tulad nila Miss Rupa, si Central, si Ariel Sonorio, si Pasay Jetco, at marami pang ibang mga suppliers po natin. Mamaya babanggitin ko habang ito ay pinaparapol natin sa mga staff po ng Autorans. At ito po ang ating place mamaya. Ayan. Autorans Year-End Celebration, December 22, 2025. Gusto ko po kayong imbitahan, kaya lang masyadong malayo kayo. Alam ko po, yung iba nandiyan pa po sa ibang bansa, nasa malalayong lugar dito po sa Pilipinas. Kaya po, panoorin nyo na lamang po yung kasiyahan pong mangyayari mamayang gabi dito po sa Autorans. At mga kapatid, bago po matapos ang taong ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans at mismong dito po sa shop at doon po sa aking channel sa YouTube. Ang aming pong dalangin kasama po ng mga kasamahan namin dito sa Autorans na lahat po sana at tayo po sa susunod na taon na darating
ay muling makatanggap ng mga pagpapala at mga biyaya na manggagaling po sa ating Panginoon Diyos. At sana, ang susunod na taon na ating kakaharapin ay malalakas pa rin tayo, walang mga taglay na karamdaman para muling magkita-kita at magkasama-sama po tayo dito po sa Autorans at mismong sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na panunood niyo po ng aking mga vlogs. Mamaya pagkatapos ng get-together namin, yung mga taga Bicol, yung mga Uragon, uuwi po sila. Pero may maiiwan po pa rin kaming tao dito. December 26, 27, nandito pa rin po sila Paring June, sila Dom, sila Ace, sila Ron, si Pogi, nandito pa rin sila. Yung mga hindi taga Bicol, ay tuloy-tuloy po kami ng trabaho dito sa Autorans. Pero limited na nga lang po yung mga gagawin namin dahil kulang po kami sa manpower. Mga kapatid, maraming salamat. Happy year-end po sa inyong lahat.